Last year pa tong video na ito. Laging masama ang panahon. Ito yung panahon kung kailan sasanayin natin ang mga alaga nating kumain ng iba't ibang uri ng pagkain ng baka. Makikita sa video na may daladalang natumbang saging yung tatay ko. Ipapakain niya to kay Putol. Si Putol po ay isang inahing baka. Pinatataba at pinapakondisyon din siya kasi malapit na siyang manganak sa video na yan. Naging kaugalian po namin na sanayin o i-train yung mga baka po namin. Sa pamamagitan ng training, masasanay na yung mga baka. Sakaling dumating yung isang senaryo na ating pinaghahandaan, sanay na yung mga baka namin. Sinasanay po natin na kumain ng dahon ng saging yung baka namin. Sa gantong paraan, kapag maraming natumbang saging, meron siyang kakainin. Sa panahon ng bagyo, maraming natutumbang saging dito sa lugar namin. Nasasayang lang. Yan ay tubig nila, tay. Kapag ayaw uminom. Marami ring benefits yung saging sa katawan ng baka. Survival. Hindi po maiiwasan yung mga kakulangan sa pagkain ng baka. Minsan nagkakaroon sila ng deficiency. Pero matutugunan ng saging yung kakulangan na yon. Dahil sa observation, natuklasan namin na kailangan din ng mga baka yung potassium sa kanilang katawan. Isang magandang katangian din ng mga cowboy yung kaya nating i-maximize yung mga resources. Kapag nagkakaroon ng abundance sa mga natumbang puno ng saging, pwede itong kainin ng mga baka. Doon dumarating yung mga training na pamilyar sila sa pagkain ng ganitong pagkain. At dahil may mga baka tayo na marunong kumain ng ganong klaseng pagkain, siguradong hindi masasayang yung mga natumbang puno ng saging. Maraming baka ang hindi kumakain ng saging kasi hindi sila nasanay. Hindi sila na-introduce dito ng mas maaga habang bata pa sila. Magkakaroon tayo ng iba pang mga project bukod dito. Magtatanim tayo ng saging in the near future. Siesta muna tayo ngayon. Puro pahinga muna tayo. Lahat naman nababurn out, pero dito sa probinsya mas maganda. Sa probinsya, kinukuha ang lahat ng bagay. Pinaghihirapan din. Pero walang gastos kasi nasa paligid lang yung mga resources. Tulad ng mga bukong ayaw magpasungkit, ganun din yung mga problema natin. Kailangan nating tanggalin. Kaya kung may farm kayo, huwag niyong i-dispose. Sa gulo ng mundo ngayon, farm na lang ang nagpaparelax sa atin. Minsan sa buhay, kailangan balansihin. Minsan maingay at minsan tahimik. Kailangan minsan umiwas tayo sa kaguluhan ng syudad at tayo'y manatili sa tahimik na lugar. Totoong bubuhos naman talaga ang mga pagpapala, matuto lang tayo makontento. May dala ding saya yung maliliit na bagay, basta na-enjoy mo lang. May iisip mo paminsan-minsan na minsan hindi maganda yung nagmamadaling maging mayaman. Matuto din tayong huminto pag napapagod lang. Pero pagkatapos, sige, laban uli. At minsan, kailangan din mag-celebrate. Mag-celebrate sa mga bagay na maliliit na tagumpay. Madalas, kung titignan mo ang paligid, maraming nade-depress at maraming pagod na pagod. Doon mo din marirealize na yung mga tao maraming hinahabol. Mga bagay na nagpapagulo sa kanyang mga isip. Kailangan nga minsan lumakad lang tayo ng matatag, masipag at masaya. Pagkatapos, iinom lang ng masarap na sabaw ng juice. At hindi mo namamalayan, masaya ka na uli. Sa ganon, babangon ka uli kasama ang iyong pamilya at lalaban.
Ang mga alagang baka po ay parang katulad din nating mga tao. Kinakailangan po silang alagaan ng mabuti para maging maganda ang kanilang pangangatawan. Pinapastol din po namin sila at nililipat ng mga lugar. Tulad po ng isang batang sasama, excited ang mga baka sa paglilipat. Kung yung baka ay kasama natin, pinapakipisado po natin ang mga daan at lugar na maaaring daanan. Ginagabayan po ang ating partner na baka na huwag maligaw. Kung papansinin, may mga pagkakataon na mauuna ang baka sa ating paglalakad. Ito'y nangangahulugang epektibo at naalala niya yung pathway na dadaanan. Tumigil yung baka sa malalim na parte. Diyan kasi siya na-aksidente dati, tumaklon siya doon. Ngayon, naghanap siya ng ibang pathway at doon siya dumaan sa medyo patag. Ayaw niya talagang dumaan sa kung saan siya na-aksidente. Dahil kabisado ng baka yung daan, nangunguna na siya kahit maliit pa yung mga iskinita na dadaanan. Makikita ang kabisado niya na yung dadaanan. Sa aming pagdating sa kanyang destinasyon, makikita ang naghahanap ng makakain yung baka at sabik siyang kainin yung mga dahon na nasa paligid. Sa ngayon, dito na natin siya ipapastol at iiwanan. Dati, pinapastol pa natin dito yung baka namin. Nakakamiss lang kasi nakita namin kung paano siya lumaki. Dito, kitang-kitang bata pa yung baka. Ngayon, balikan uli natin yung pwesto ng pastulan na yon, kung ano na yung itsura. Bagamat yung mga damo na ginagamit natin dati ay nandyan pa din, mababakas na may konti ng pagbabago. Ginawa na pong manukan yung pastulan dati at binakura na. Nagkasakit po kasi yung may-ari ng lupa na yan. Dahil dyan, naibenta niya yung kanyang lupa. Malapit kami sa kanila kaya nakakakuha kami ng access sa lupa na yan. Maging yung lupa namin ay na-access din nila. Wala, nabili na yung pastulan dito, ano? Yung karamihan ng magbebenta ng mga pastulan, nawala na sila ng alagang hayop. Kaya pagka nagkaroon ng problema, naibibenta na nila yung mga lupa nila. Natatempt din sila sa malaking halaga ng presyo. Kaya nakakapagbenta yung iba ng properties nila na lupa. Diba pinapastol natin yung baka na to dun sa pinakita kong pastulan? Ngayon, ito na siya. Mas matured na yung mga bone structure ng baka. Sa tulong ng panahon, nagmamature yung mga baka natin. At dahil dinodocument natin ito, nakikita natin yung mga pagbabago. Kung yung mga cowboy ay consistent lang na magpapastol, ganito ang mangyayari. Sige, Katu, bilisan mo lumaki ha. Sa tulong ng sipag at pagmamahal sa alaga nating hayop, magiging matagumpay yung cattle industry. Makikitang napapalago yung mga baka kapag maganda yung setup natin. Ang number 1 rule kapag may mga inahin kayong baka ay patabain nyo sila. Bigyan nyo po sila ng maraming serving ng pagkain. At kusa na lang silang dadami. Dito papasok yung mga preparasyon ng mga farms natin. Kung kaya ba nating padamihin yung mga baka.
kasi napakabilis lang pong dumami ng mga baka. Ang problema, kailangan makasunod yung dami ng pagkain at sabayan din ng konting disiplina, guys. Kapag maganda ang well-being ng mga baka, magre-reflect ito sa kanilang katawan. Tatandaan natin yung mga kapwa ko cowboy na kapag may inahin na baka, dapat unlimited ang pagkain nila. Mas dadagdagan natin yung serving kumpara sa hindi pa sila buntis dati. Ngayon na buntis sila ay mas madami dapat tayong binibigay. Kaya kung gusto nyo magparami ng baka, ihanda nyo rin yung pastulan nyo. I-set up nyo din po ng maayos para maging maayos din yung resulta. Yung mga baka po ay parang salamin. I-reflect lang po nila kung ano yung ginagawa natin sa kanila. Kapag maganda yung pag-aalaga, magiging maganda rin yung katawan na ipapakita nila. At ang pagdami ng mga baka natin ay resulta lang ng ating mga pinagagawa. Bilang mga cowboy, gumagawa po kami ng plano kung paano kikita taon-taon. Dahil hindi pa pwede sika 200, hindi siya pwedeng ibenta ng maaga. So kailangan maghanap pa tayo ng bakang lalaki. Dahil nakahiram pa kami ng ibang bukid, itong pastulan na to ay mababakante. Dahil dyan magkakaroon ng space para sa isa pang baka. Kaya agad-agad tayong bumili pa ng isa pang baka. Yaman tayo dyan, 16. Sa unang araw ng pagkakabili ay sinasama namin siya sa mga baka. Kailangan may natatanaw din siyang ibang baka sa malayo. Sa sitwasyon ng mga bakang bagong bili ay nangangapa pa sila. Nagpapakalma sa kanila yung may nakikita silang ibang baka sa paligid. Dahil dyan nagkaroon na siya ng pwesto. Dyan na siya mismo ipapastol palagi. Ang baka ngayon ang magbabantay sa lugar na yan. Tulad na isang security guard, bantayan mo yan bro ha. Bago pa kami bumili, hinanda na namin yung mga resources. Kailangan yung mga resources natin ay makakatipid tayo. Pero hindi ibig sabihin nun ay titipidin talaga natin ay wala tayong gagastusin. Kailangan natin mag-invest sa mga rainwater harvester. Ang preparasyon ay mahalaga para hindi mauhaw, magutom ang ating mga baka. At dahil dyan, meron na tayong bagong kapamilya. Ang maganda sa bagong alaga natin, mabait din siya, sanay sa tao at hindi nanunuwag. Ganyan yung dapat na behavior na mabibilin yung baka. Bawat baka ay may ugali din. Kaya mas magandang bumili ng baka na mabait at may tolerance kasi tayo na mag-handle sa kanya ay magkakaproblema kapag may attitude yung alagang nabili natin. Isa pang magandang katangian ng baka na nabili namin, malaki ang kanyang ulo, may pagka-native nga siya pero malakas din siyang kumain. Mababakas sa appetite ng baka na ito na magiging matabang baka siya in the near future. Isang bagay na nagpapasaya at nagbibigay sa amin na magandang confidence na magiging maayos ang lahat.